At dito tayo sa nangyaring pagtatalo sa kampo ng TNT na kung saan mapapansing si Poy Eram and Coach Chot tuluyan ang nagtalo dahil sa init ng laban na kung saan pansing dala na rin ng frustration at giggle. Kapansin-pansin sa third quarter na tuwa sa Game 5 ng finals ang pagbato ng towel ni Poy Eram na para bang nagdadabog na kung saan hindi nagustuhan ni Coach Chot. At ayun, nauwi sa pagtatalo na kung saan kapansin-pansing pinakakalma nga ni Kyrie Williams si Poy na kung saan ito'y kinailangan pang ilayo para mabawasan ng init ng tensyon sa bench. So kung nagtalo si Poy Eram at itong si Coach Chot, mukhang hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizens ang isang litrato gaya nito na kung saan mapapansing si Boss Al na ang nagpapakalma kay Poy na ayon pa nga po sa isa sa nabasa natin ito sa post nitong si Basketball United. Boss Al comforts Poy Eram after Poy Eram disrespected Coach Chot Reyes in Game 5. Boss Al Francis Chua comforted Eram. Poy became emotional when talking to Boss Al. If Poy Eram were to ship to Ginebra, would you agree? So ano opinion nyo rito? Pero para sa atin, ang opinion natin dito bilang opinion natin na inuulit natin, why not? Kung aayawan ba talaga ito ng TNT total, mahusay naman siya. Yung attitude lang naman talaga need baguhin sa kanya Tapos bukod doon baka mas gumaling pa nga ito sa Ginebra kung ito yung dito mapunta dahil favorite team niya nga ito mula noon pa. So kung kayo, ang tatanungin ano ang opinion nyo? Sa tulad ng nabasa natin ito. Speaking of CJ Perez, neto lang uminit na napag-uusapan ang pangalan ni SMB star guard CJ Perez na di umano raw ite-trade ito patungong Northport gaya sa post ni Courtside Hawks PH na kung saan may shinare ito mula sa post ni Sir Snow. Credit po na kung saan ayon sa post dito, CJ Perez dadaong na ng Northport. So mukhang malaki ang possible mabago sa SMB. Biruin mo kung sakaling mangyayari yung tulad sa ganitong sitwasyon na magpapakawala ng star guard ang SMB. For sure via trade ang mangyayari dito kung magkataon. So si CJ Perez, kung titingnan natin, super experienced player na din ito. 2-time PBA champion, naging PBA Finals MVP, tinanghal pa rin PBA Best Player of the Conference. Bukod yan Gilas player na, gold medalist pa. Ang magiging tanong na lamang ngayon dito, sino itong magiging kapalit ni CJ Perez mula sa Northport kung sakaling matuloy ito? At dito tayo, kung nagawa ng Ginebra na talunin sa Game 5 ang TNT with a back-to-back win, malinaw na nasa sa kanila nga po ang momentum na ngayon. Speaking of momentum yan nga ngayon ang maaaring katakutan ng TNT sa Ginebra. Dahil na rin sa dalawang ito na siyang naging tinik sa TNT nito lang Game 5 finals na sila Scottie Thompson and Justin Brownlee. Sa Game 5 finals nga po na ito, gumawa ng 16 points, 10 rebounds and 5 assists na siyang nagdikta ng laro itong si Scottie na kung saan naging malaking impact siya lalo na pagdating sa defensive effort na kung saan pinataob lang naman niya yung mga guards and wings ng TNT. Sinakripisyo ang katawan at higit sa lahat, buo ang loob niya para talaga makatulong sa team. At si Justin Brownlee, nagsimula ng slow na kung saan napigilan ng bahagya ang kanyang opensa. Pero yung kanyang presensya sa Ginebra naman, yun ang nagpabigat na kung saan naging malaking impact para sa team. Dahil sa timing na kung saan kumamada ito ng 18 points, 14 rebounds and 5 assists. Na kung saan meron siyang 60% efficient shooting. So kabila nga po ang dalawang ito sa dapat pagtuunan ng pansin talaga ng TNT lalo na sa Game 6 dahil sa ganda nga po ng salidang nilaro nila nito lang nakaraan. Bukod doon isa sa dapat pigilan ng TNT itong nilatag ng Ginebra na siyang tinuturing ng team na real or totoong weapon nga nila. So sa bagay, hindi na tayo magtataka dahil they neutralize RJ and shut down TNT's key locals. So yun, Coach Chot versus Poy Eram.
nauna nang napabalita ang tensyon sa pagitan ng dalawa sa nangyaring Game 5 Finals this 49th season ng PBA Commissioner's Cup sa third quarter, na kung saan hindi nagustuhan ni Coach Chot itong pagtapon ng tuwalya nitong si Poy Eram habang ito'y nagsasalita. Kung titingnan mo naman, siya nga naman, kahit naman sino siguro magagalit sa ganitong stylan. Yung pinagsasabihan mo, tapos hindi ka na nga pinakikinggan, sabay pagdadabugan ka pa, tulad na lamang ng nangyayari dito. Na kung saan nabastusan rin dito siguro si Coach Chot kaya nagalit talaga. At sa naging panayam nga nitong si Coach Chot sa isang interview sa kanya, nasambit nito sa kanyang paliwanag sa nangyaring tensyon, kung hindi siya mapagsabihan, siya mag-coach. At alam nyo ba, bukod pala dito, may isa pang player ang TNT na nakabangga nitong si Coach Chot. So ito pala si Calvin Optana, na ayon nga sa update ni Fast Break Credit po report, TNT's Calvin Optana also clash with Coach Chot in Game 5. So yan nga na pag-usapan dahil sa ginawang pag-reveal ng kilalang sports insider like Sir Snow, na kung saan ayon nga po sa nabasa nating nakapaloob rito, Kuliglig informed him that Optana and Reyes had a verbal confrontation during tightly contested match. So kung ganito man ang nangyayari, dapat sa lalong madaling panahon na maayos na nila agad yung tulad nito, yung pagtatalo at hindi pagkakaintindihan sa team na siyang nagiging mitya or ugat ngayon kung mapapansin nyo ng kanilang pagkatalo. At dito tayo, Prince Caperal is back. So muling magbabalik si Prince Caperal sa PBA after nang matagal-tagal din nating hindi nasilayan sa pambansang liga dito, na kung saan naglaro ito sa ibang liga para sa team ng Abra Weavers at dito lang para sa team naman ng Zamboanga Valientes. So si Prince Caperal parte ngayon sa PBA ng team ng Blackwater Bossing after ma-impress dito ang nasabing team sa naging tryout nito dito. So mismong Bossing head coach na ang nagkumpirma na ito'y talagang parte na ng Blackwater Bossing as a player after practicing with the club for the past 2 weeks. Sa mga hindi nakakaalam si Prince Caperal isang 31-year-old, center forward ang position. May taas na 6'7", naging parte na rin sa PBA noon ng ilang koponan gaya na lamang po ng Global Port Batang Pier, Barako Bull Energy Cola, Phoenix Fuel Masters, Mahindra Flood Boosters, Barangay Ginebra San Miguel at Northport Batang Pier. At ngayon ito na siya, nasa team na ng Blackwater Bossing. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.